Maya POV. It's been 2 months matapos ang operasyon ni Maya bago siya magising. Medyo mahina pa siya, kaya hindi na muna siya pinakikilos para iwas pagod. Tris, hindi pa ba bumabalik si Joaquin? Gusto ko siyang makausap, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Kasi Maya, paano ko ba sasabihin? Tris, bakit hindi pa niya ako pinupuntahan? He's still mad at me. Sabi niya na napapaluha na. Hey baby, don't stress yourself. Magpahinga ka na lang muna, okay? Alo ko sa kanya. But I want to talk to him, Tris. Gusto kong mag-sorry sa kanya, sabi niya. Niyakap ko siya at hinalikan sa ulo. Please baby, just rest for now. Hinagod ko ang likod niya. Ingatan mo muna ang puso mo, please baby, listen to me, malambing na sabi ko. Pero hindi na siya nagsasalita at humihikbi na lang siya. Maya-maya naramdaman kong malalim na yung paghinga niya. Sinilip ko siya at nakita kong nakatulog ulit siya. Dahan-dahan ko siyang pinahiga at kinumutan. Good night baby. I love you, bulong ko at hinalikan siya sa noo. Sorry babies, I can't tell for now. Lumabas muna ako ng room niya. Pagkalabas ko, yun din ang dating ni Tito Chris, kasama ang mga kuya niya at pinsan. Oh Tris, tulog pa ba siya? Tanong ni Tito. Opo, kakatulog niya lang po ulit. Napatingin ako kay Cliff. Pwede ba tayong mag-usap? Sige, sagot niya. Nagpaalam kami kay Tito sandali, para magtungo sa parking lot para mag-usap. Hinahanap ni Maya si Joaquin. Cliff, paano ko sasabihin sa kanya na wala na si Joaquin? She always asks me kung kailan bibisita si Joaquin sa kanya, para maghingi ng sorry, sabi ko kay Cliff, habang nakaupo kami pareho sa hood ng kotse ko. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya? Si Cliff. Natatakot ako, Cliff, baka makasama pa sa kanya ngayon. Malalaman din niya naman yan, Tris. Pero sige, sa ngayon itago muna natin sa kanya. One of these days sasabihin ko sa kanya lahat, Cliff, she need to know. Tumango-tango siya at tinapik ako sa balikat. Promise me, Cliff, do everything to her, para hindi siya masaktan, sabi niya. Tumango ako sa kanya. Nauna siyang bumalik sa loob. Hindi muna ako bumalik at nagtagal pa sa parking lot. I need to smoke kahit ngayon lang. Tahimik akong naninigarilyo nang tumunog ang cellphone ko, dali-dali kong kinuha sa bulsa ko, at sinagot, hindi ko na tinignan. Hello, kamusta Tristan? Kamusta na siya? Sabi ng nasa kabilang linya. Who's this? Sabi ko at nagpalingali-nga sa paligid. It's not important that now, Tristan. I'll ask kung is she okay. Sabi niya. Kung sino ka man, wala akong pakialam sa'yo. Just stop bothering me, sabi ko at binaba ang tawag. Pero agad naman akong nakareceive ng message from the same number to the caller. From, unknown number. Soon Tristan, makikilala mo din ako, basa ko sa mensahe niya. Lunes, pumasok muna ako ng school, dahil 1 linggo din akong hindi pumasok, nasa hospital ako lagi kahit may nakabantay kay Maya, mas gusto ko pa ding nakabantay ako sa kanya, kaya ngayon pagkatapos ng klase ko didiretso ako agad doon. Oh himala, pumasok ka na, kamusta si Maya? Tanong ni Bricks kapapasok ko lang ngayon sa room, at naabutan ko sila nina Drake at Migs. Oo nga, kamusta na siya? Halos 2 buwan siya sa hospital. Kailan ba ang labas niya? Si Migs. Bukas siguro, sabi ko at naupo sa upuan ko. Dude, may nakita kaming lalaki kanina, na nasa harap ng locker ni Maya. Akala nga namin ikaw, pero nang lalapitan namin, agad namang umalis, si Drake, na ikinalinggan ko agad. Lalaki? Bakit nandun siya sa harap ng locker ni Maya? Tanong ko. Ewan ko dude. Pero may nakita kami sa loob ng locker ni Maya, dahil hindi nakalock. Nakita namin yung isang panpan ng bulaklak. Sino naman kaya yun? Si Bricks. Hindi nyo ba nakita ang mukha niya? Tanong ko. Hindi dude eh. Nakahod kasi siya, si Drake. Baka admirer lang ng fiancé mo. Si Migs na umayos ng upo, sasagot pa sana ako nang dumating na si Professor. Admirer? Bakit parang bigla lang akong kinabahan, parang iba yung pakiramdam ko eh. Maya POV. Bakit hindi na bumabalik si Tristan, nang magising ako kanina wala na siya dito sa loob? Bakit ang lungkot naman ng mukha mo, bestie? Tanong sakin ni Joanna. Kahit paano hindi ako naboboard, dahil nandito ang kaibigan ko, sobrang namiss ko tong kaibigan ko, matagal na kaming hindi nagkikita dahil nag-transfer siya sa ibang school.
Hindi pa kasi bumabalik si Tristan, sabi ko. Ano ka ba naman Maya, pumasok ngayon yun sa school, kaka-text lang ni Bricks sakin, napatikip siya ng bibig. Teka, bakit niya kilala si Bricks? Teka, bakit mo kilala kaibigan ni Tristan? Napaiwas siya ng tingin, nakita kong namula pa ito. Hindi ano kasi kakakilala ko lang sa kanya, sabi niya, napatango na lang ako at iniba yung topic. Bestie, hindi pa nagpapakita sakin si Joaquin. Sabi ko na ikinagitla niya. Sabi ko hindi pa nagpapakita sakin si Joaquin. Ulit ko. Umiwas siya ng tingin sakin. Ano kasi bestie, nakatingin lang ako sa kanya, pero siya parang hindi makatingin sakin. Bestie, bakit? May sasabihin ka ba? Bestie, alam kong wala akong karapatang sabihin sa'yo ta. Pero ayaw kong patuloy kang umaasa na magpapakita sa'yo si Joaquin, na siyang ikinatak ako. Ano bang sinasabi mo, Joanna? Seryoso kong tanong, parang kinabahan ako bigla. Magalit na sakin si Tristan at sina Tito, pero bestie, hinding-hindi na magpapakita sa'yo si Joaquin, nakita kong tumulo yung luha niya. Bestie, ano ba, naiinis na ako, ano ba ang gusto niyang sabihin? Maya, wala na si Joaquin, wala na si Joaquin. Natigilan ako sa narinig ko kay Joanna. Anong wala na? Saan ba siya nagpunta? Naiiyak na ako. Maya, nandito lang si Joaquin, nandito, sabay turo niya sa dibdib ko, sa bandang puso. Nagbibiro ka lang, Joanna, ako na parang hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Si Joaquin ang heart donor mo, Maya. Before your operation, Joaquin talked to Tristan, para sabihing ibigay sa'yo ang puso niya. Tristan didn't agree for what Joaquin wants, pero mapilit siya. He wants to save you dahil ayaw kanyang mawala. Sabi ni Joanna. Paano, Joanna? Bakit hindi sinabi sakin ni Tristan? Hindi siya umimik, they always saying Joaquin is busy, kaya hindi siya nakakapunta sakin, iyak ko, niyakap ako ni Joanna. Joaquin is gone, Maya, pero he's still inside you because his heart.na sa'yo ang puso niya, bestie. Ganon kanya kamahal, si Joanna na hinahagod ang likod ko. Pero hindi siya pwedeng mawala, we didn't talk, Joanna, may kasalanan pa ako sa kanya, he's mad at me, when we're last talk. Sana hindi niya ginawa yun, ako na patuloy na umiiyak. But Maya, nangyari na ang nangyari. Tanggapin na lang natin. I think Joaquin hindi niya gustong makita kang ganito. Be happy, Maya. Alam mo bang kung bakit nagsakripisyo si Joaquin? Dahil gusto ka pa niyang sumaya at mabuhay at makasama si Tristan, mahabang sabi ni Joanna na ikinahagulhol ko. Minahal ko si Joaquin, bestie. Promise, minahal ko siya. I felt guiltiness, bestie, sumbong ko. Ramdam ko na ako ang dahilan ng pagkawala niya, patuloy ko. Tahan na, bestie, huwag ka nang umiyak, baka malagot ako ni Tristan pag naabutan kanyang umiyak, at baka pipangatin na naman ako ni Renz, sabi niya. Pero kahit gusto kong tumigil sa kakaiyak, hindi pa din tumitigil ang mga luhang kumakawala sa mga mata ko. Nakatulog ako sa kaiyak bago umalis si Joanna, pero nagising ako nang pumasok si Tristan. Napangiti siya nang makita ako, pero agad akong tumalikod sa kanya at tumagilid ng higa. Hey baby, what's wrong? Tanong niya, naupo siya sa gilid ng kama ko. Pero hindi ako kumibo. May problema ba? Tanong niya at naramdaman kong hinalikan niya ang ulo ko. You hiding me about Joaquin, Tristan? Sabi ko agad pero nakatalikod pa din. Baby, dahan-dahan niya akong itinihaya, at pinatingin sa kanya. Lahat kayo tinago niyo sakin na wala na si Joaquin, sabi ko, nagumpisa na namang tumulo ang luha ko. Baby, listen to me first, sabi niya habang pinupunasan ang luha ko. Why, Tristan? Bakit niyo tinago sakin? Iyak ko. Dahil sa kondisyon mo. Bagong opera ka pa lang. Hinihintay lang naming maging okay ang puso mo. Mas ilan ang naging operasyon mo. Sana maintindihan mo. Please Maya, wag kang magalit, sasabihin ko din naman sa'yo lahat-lahat, pero mukhang nahuli lang ako, sabi niya na ikinayuko ko. Si Joaquin, Tristan, hindi pa kami nag-uusap, bakit bigla-bigla na lang siyang nang iiwan? Hikbi ko. Baby please, ayaw kung nakikita kang ganito, nasasaktan ako, alam mo ba yon? Sabi niya na hinarap ako, at pinahid ang luha ko. Joaquin don't want you to be like this. Alam mo bang hanga ako sa kanya? Kasi nagawa niyang magsakripisyo para sa iyo, pero ako walang magawa para madugtungan ang buhay mo, sabi niya. Yamakap ako sa kanya. Deserved ba ako sa iyo, Maya?
Kasi pakiramdam ko hindi dahil wala man lang akong nagawa, malungkot na sabi niya. No Tris, don't say that, I love you. Ayaw kong pati ikaw mawala sakin. Kahit masakit pa din sakin ang pagkawala ni Joaquin. Perhaps masaya pa din ako dahil nandito yung mas importanteng bagay dito sa loob nito, sabi ko sabay turo ko sa dibdib ko. Then stop stressing yourself baby. Alagaan mo ang puso mo ngayon. You deserve to be happy Maya, and I want you to be with me, sabi niya at nag-smack sa lips ko. Pipilitin kong makalimutan si Joaquin. Pero pakiramdam ko dahil nasa akin ang puso niya, nararamdaman kong nasa tabi ko lang siya at nakabantay sa akin. It's been 2 years, tuluyan na akong magaling, ngayon ay nasa 4th year college na ako, muntik na akong hindi makahabol sa mga na-miss kong lessons sa school, thanks to Tristan dahil tinutulungan niya ako. Si Tristan naman kakagraduate niya lang last year, pero ngayon siya muna yung nagmamanage ng company nila. Gusto na daw kasing mag-relax ni Tito, kaya siya na yung pinahandle ng kumpanya nila. Oh bestie bakit nandito ka? Wala kang pasok. Tanong ko at napatingin sa kasama niyang si Bricks. Itong dalawang malalaman kulang pala na sila na after a month, nang makalabas ako ng hospital. Ngumiti ako kay Bricks ganun din siya sakin. Kasi bestie gusto ko sanang magpasama sa salon, ito kasing isang hindi ako may iwan mag-isa, kaya inaya niya ako dito para may kasama. Si Joanna na inungusan naman ni Bricks. Natawa ako. Mana ka talaga sa kaibigan mo Bricks. Don't blame us princess we have a rights to be a possessive, lalo na't magaganda ang princess namin. Si Bricks na kinindatan pa si Joanna, nakita ko namang namula ang kaibigan ko. Wala namang may aagaw dito sa girlfriend mo, ako na humawak na kay Joanna at hinhila. You can go now Bricks sasamahan ko siya. Thanks princess, bumaling siya kay Joanna, na parang may sinasabi. Ang heret mo talaga, sabi niya at lumapit kay Bricks, para humalik sa pisngi, go na. Okay, see you guys later, paalala niya sa amin bago umalis. Umalis na din kami ni Joanna papunta ng mall. Pagkarating namin sa mall, nagtungo agad kami sa salon, na pagmamay-ari ng mommy niya, hindi ko alam kung bakit pati ako inaayusan, mini-makeupin pa. Pero hindi ako nagtanong, dahil alam kong trip na naman ito ni Joanna. After 2 hours sa pag-aayos sa amin, dinala naman niya ako sa boutique na pagmamay-ari ng kapatid ni Tristan na si Trisha. Ano bang trip to Joanna? Tanong ko nang papasok na kami. Relax bestie. May pupuntahan lang tayong party, sagot niya habang pumipili siya ng gown na susuotan. Party. Naku Joanna sisunduan ako ni Tristan mamaya sa school, maghe-hysterical mamaya yun pag wala ako dun, ingos ko. Alam kaya niya na magkasama tayo. Magkasama sila ni Bricks ngayon, sabi niya. Aangal pa sana ako, pero agad akong nilapitan ng isang staff ng boutique, at pinasuot sa akin ang isang napakagandang gown na kulay pink, yung parang kay Cinderella, basta mahirap explain parang oo naman kung ito ang isusuot ko. Party lang naman ang pupuntahan namin, hindi masquerade party. Napatingin ako kay Joanna nakagawn na din siya, pero hindi kasing pareho sa akin yung kanya, kulay sky blue ang suot niyang long gown. Ang ganda mo talaga bestie. Hindi na ako magtataka kung bakit 9 love agad sa'yo ang fiancé mo, sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Tara na baka malate pa tayo, sabi niya at lumabas kami ng boutique, nakakailang kasi pinagtitinginan kami habang palabas ng mall. Pagkalabas namin nakita ko sina Drake at DJ sa labas, parang kami yung hinihintay nila, kumaway pa kasi sa amin bago lumapit. Ang ganda naman ng prinsesa namin, si DJ na inalalayan ako. Joaquin nice to see you like this princess, sabi ni Hale, napangiti ako. Alam kong nandito lang si Joaquin, ngumiti lang siya at pinagbuksan kami ng kotse, since DJ nakaalalay sakin papasok. Si Hale naman kay Joanna. Invites din ba kayo sa party? Tanong ko. Yup. Kaya nga kami ang sundo nyo. Si DJ. Si Hale yung nagdadrive. Namiss ko tuloy si Joaquin pagkasama ko tong dalawa na ta. Hi bestie sa wakas magiging happy ka na talaga, nagtaka naman ako sa sinabi ni Joanna. Napatingin ako sa kanya, nag-peace sign naman siya bago ako niyakap. I'm happy for you bestie. Magtatanong pa sana ako, pero nakarating agad kami, agad siya na unang bumaba na sa isang hotel kami. Teka kay Kuya Cliff
Dito pala yung event. Bumukas sa gilid ko yung pinto, at inalalayan ako ni Hale na bumaba. Nakita ko ang mga pinsan ko sa loob ng lobby, nandito din sila. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan, at na-excite yung nararamdaman ko, na malayan ko na lang napapasok na kami sa loob. Dinala ako ni Hale sa pinakagitna, nagulat ako nang biglang namatay yung lahat ng ilaw, kaya napahawak ako ng mahigpit sa kanya, nasa amin lang yung spotlight. "Hey princess, relax," sabi niya narinig kong may nag-uumpisang mag-play ng music. "What's happening?" Tanong ko, hawak ni Hale ang kamay ko. "It's your night princess, be happy," sabi niya bago ako iwan sa gitna. Susunod sana ako nang magsalita si Daddy. "Ang ganda ng baby ko," sabi niya at hinawakan at sinayaw ako ni Daddy. "Dad, ano pong okasyon?" tanong ko. "Baby, it's your 18th birthday," sabi niya habang nakangiti. "My birthday?" Gulat kong sabi at napaisip, "Oh my God Daddy," nag-uumpisa ng tumulo yung luha ko. "Oh don't cry baby, it's your night remember." Tumango ako, "Then don't cry," sabi niya at pinahid ang luha ko. "Thank you Daddy," sabi ko. "Don't thank me baby. Your thank you is deserved to the person who did this," sabi niya. Hindi ko na gets pero hindi ko pinansin yun. Matagal kaming nag-uusap ni Daddy, habang nagsasayaw katulad noon, palagi siyang humihingi ng sorry, pagkatapos ni Daddy ang mga pinsan kong sina Kuya Yuko at Kuya Paulo. Naiyak ako dahil inamin nila yung mali at pakikitungo nila sa akin noon. Sinabi ni Kuya Yuki na ako daw yung paboritong pinsan niya, ganun din si Kuya Paulo, sina Sammy at Pat namin nag-sorry na din sa akin. Natatawa nga ako pag naaalala ko yung pag-uusap namin, iyak lang kami ng iyak. Di ba ang owa lang? Matapos ang mga pinsan ko, tinawag naman si Denrick. "Hi princess," nakangiting sabi niya. "Hi DJ, kasabwat ka ba ni Daddy?" "Yes," sagot niya. "Mabuti na lang at napayagan kaming lumapit sa'yo." "Bakit naman?" "Wala lang hihihi." Next Mr. Bricks, Nathaniel Moritz. "Hi princess." "Princess, happy birthday, ang ganda mo lalo, mas mai-inlove talaga sa'yo si boss nito," sabi niya. Pinalo ko naman siya sa balikat. "Loko ka," sabi ko na lang na ikinatawa niya. Sasagot pa sana siya nang tinawag na ang pangalan ni Migs. "Happy birthday Maya," bati niya. "Akala ko wala ka sabi ko, ngumiti lang siya. "Hindi ko namang hahayaang masikmuraan ako ng fiancé mo," sabi niya. "Hala, binubugbag niya kayo?" Gulat na tanong ko. "Yeah, pagtungkol lang sa'yo. Alam mo yun, nabubuang pagdating sa'yo," sabi niya. Pareho kaming natawa. "Tumahimik ka, marinig ka nun," sito ko sa kanya. Next Mr. Drake, Alistair Wang. "Hello princess." "Hello ka dyan natawa siya. "Pero princess, ang ganda mo talaga ngayon. Alam mo, may aaminin ako." "Ano yun?" "Alam mo bang crush kita," sabi niya. "Marinig ka nun," sabi ko. Next Mr. Cliff Javier Loizaga. "Kuya," nakangiti kong sabi. "You look gorgeous baby," sabi niya. "Ang swerte-swerte namin sa iyo dahil may kapatid kaming mabait, matalino at higit sa lahat maganda." "Kuya naman sabi ko na lang. "I'm telling the truth," sabi niya. Yamakap ako kay Kuya Cliff. "Thank you kuya. Kahit naging galit ako sa inyo noon, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo," sabi ko. "And thanks for that baby," sabi na lang ni Kuya. Sumunod si Kuya Clint. "Happy birthday princess." "Thank you kuya. Are you sure about trees?" tanong niya parang nang osar na naman. "Kuya naman alam mo naman sure na ako," sagot ko na ikinatawa niya. "Okay, if that's what you want," sabi niya bago ako ipasa kay Kuya Renz. Pasaway talaga ang isang yun, tukoy niya kay Kuya Renz. "Hoy, marinig ka nun. Pipinggutin ka nun," sabi ko, sanay na tenga ko doon. Nagpalit na yung music starter ng Maroon 5. "Kaya baka marinig ka nun, hindi lang pinggot ang aabutin mo," sabi ko. "By the way princess, happy birthday, you're a lady now. Tristan, taste this." Kung sasaktan ka niya, sabi niya sabay pikita ng kamao niya. "Uy, di gagana kay Tristan yan," sabi ko na ikinasimangot niya. "Mas gusto ko pa din si Joaquin para sayo. Pero ang lalaking yun nauna pa sa amin dun," sabi niya na ikinatawa ko. "Pero thanks to him, kung hindi dahil sa kanya,
Hindi ka na siguro namin kasama, sabi niya. Joaquin always beside me kuya. I'm very thankful to Joaquin kuya. Sabi ko na lang. Matapos yung kanta tahimik ang paligid, ako na lang mag-isa ang nakatayo sa gitna. Pero nagulat ako nang may lumapit sakin, alam kong namumutla ang mukha ko. Hindi pwede I think, oh my God am I dreaming? Hi love miss me. Nakangiting sabi niya, pinayakap siya sa leeg, siya naman humawak sa bewang ko. Joaquin, it's that you. Nauutol kong sabi habang nakatitig sa kanya, naluluha na lang din ako. Hey love, lagot ako kay Tristan pag nakita kanyang umiiyak, baka sabihin nun pinaiyak kita, sabi niya sabay pahid ng luha ko. And yes love it's me. Paano nangyari? We think you already died. Natawa siya at tinitigan ako. Bakit ako mamamatay Maya? Hindi pa nga kita nakikitang masaya, sabi niya. Pero ikaw ang heart donor ko diba? Sana Maya pero ng time na uumpisahan yung transplant mo, nagkaproblema ang puso ko, hindi na tumitibok, nakoma ako Maya 1.5 taon. Nalaman ko na lang na may nag-donate na isang pasyente doon sa hospital, kung saan she's suffering a brain tumor, kaya nagdesisyon silang ibigay ang puso niya sa'yo. Kahit sina Tristan walang alam sa nangyari, habang inooperahan ka, they think na ako ang naging donor mo, sabi niya patuloy pa din akong umiiyak. Bakit nakoma ka Joaquin? Anong nangyari? Tanong ko. Papunta ako sa hospital dahil nalaman kong inatake ka noon, nakainam ako noon dahil sa katigasan na ulo ko, na-aksidente ako Maya that's why, napayakap ako sa kanya. I am sorry Joaquin. Ako ang dahilan kung bakit na-aksidente ka. Hindi ako galit Maya, tanggap ko namang hindi talaga ako para sa iyo, at iba na ang mahal mo, pinaharap niya ko at hinalikan sa noo. Don't leave us again Joaquin. Stay please, sabi ko. We need him I need him. I need him because he's my best friend now. Si Tristan na ang mahal ko pero mahal ko si Joaquin bilang isang kaibigan. Promise nandito lang ako hindi na ako aalis, sabi niya. Thank you Joaquin, nayakap ko ulit siya. Be happy with him Maya. Pero sa oras na sasaktan kanya ako ang unang bubugbog sabi pa niya. Sabi niya na ikinatawa ko. Sige na baka naghihimutok na naman sa selos ang soon-to-be husband mo, bumitaw siya sakin at naglakad patalikod. Huminto yung pagtugtog at napalitan ng ibang kanta. More Than Words by Westlife. Napatikip ako ng bibig nang makita ko si Tristan na papalapit sakin, at may hawak ng isang boka ng red roses, naka-white tuxedo siya na bagay sa kanya, ang gwapo ng boyfriend ko. Happy birthday baby, malambing na sabi niya, at inabot sakin ang bulaklak, agad ko naman yung tinanggap at niyakap siya. You did all of this. Thank you Tristan you always makes me happy, sabi ko pinabitaw niya ako at iniharap. Baby stop crying. I did this because I love you, I did this because this is your night, sabi ko. May kasalanan ka sakin, sabi ko. What is it baby? You didn't tell me about Joaquin, sabi ko. Siya naman ang may sabing wag sabihin sa'yo, sabi niya na ikinapout ko. Don't pout baby. I'm tempted to kiss right now, bulong niya. Tinampal ko siya sa dibdib. Ewan ko sa'yo, sabi ko. Tumingin ako sa kanya, seryoso ang mukha niya habang nakatitig sakin. You know what this is not the end my surprise to you, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? May kinuha siya sa bulsa niya na isang maliit na red na box. Oh my God Tristan, napatikip ako sa bibig ko. Nagulat ako nang lumuhad siya sa harap ko. Kinuha niya ang kamay ko. I know we already engaged, pero mas gusto kong hindi labag sa loob mo baby. Natanggap mo na ako na mahal mo na ako. Tristan. Nakatitig lang ako sa kanya. I asked baby, will you be my wife, my life and part of me? Will you marry me Maya? Titig na titig siya sakin. Yes Tristan I will marry you, sagot ko, ngumiti siya bago isinuot ang singsing sa daliri ko. Agad niya akong niyakap, nakita kong tumulo yung luha niya. Thank you baby, I love you, sabi niya narinig kong nagpalakpakan ang mga kasama namin, at biglang nagliwanag ang paligid, nakita ko sina daddy na nakangiting nakatingin samin, pati sina Joaquin at mga kaibigan namin, nagpalakpakan nag-thumbs up pa si Joaquin kay Tristan.
Hay sana maging masaya kami ni Tristan, at walang haadlang samin. Para kay Joaquin naman sana makakita siya ng babaeng magmamahal din sa kanya. At ngayon hindi ko na maramdaman ang isang maging unwanted. I hope sa next chapter ng buhay namin maging masaya kami ni Tristan.